Nagsimula ang kwento sa isang hindi pinangalanang sundalo na nakikipag-communicate sa kanyang base, na naguulat na siya lamang ang nakaligtas sa kanyang combat unit. Ngunit bago niya matapos ang kanyang paghahatid, ang signal ay pumutol at ilang sandali pa, siya ay pinatay ni Krantz. Sinusubukang tumakas ng ilang nakaligtas nang mapatay sila ni Hammer at Shark. Nanunood mula sa kanyang base, sinabi ni Tao sa grupo na ang target na hinahanap nila ay wala sa location na iyon at pinadala si Takeo upang humarang. Madaling inilabas ni Takeo ang mga sundalo at nahuli ang target. Nagrereklamo sina Shark at Hammer na hindi sila nasisiyahang patayin ang lahat ng taong iyon at umaasa sila ng higit pang aksyon. Sinabihan sila ni Krantz na huminto sa pagrereklamo at ipinaalam sa kanyang koponan na mayroon silang bagong misyon at pupunta sila sa Japan. Sa Japan, nakikita namin si Razel na nakatitig sa full moon na nakatayo sa labas sa balcony. Naglalakad sina Tashiro Shinwo at Manabo Ikan papunta sa paaralan sa umaga at nagulat sila nang makakita ng bagong gwardya. Binati ng dalawa si M21 at pagkatapos niyang magtanong tungkol sa braso ni Tashiro, ipinaliwanag niya na naaksidente siya sa sasakyan na nagpoprotekta kay Manabo. Sina Frankenstein at Razel ay nanunood ng mga kaganapan mula sa kanyang opisina. Sa isang flashback, sinasabi sa kanila ni M21 ang tungkol sa Union at tungkol sa iba pang mga eksperimento sa serye ng M, at binibigyan din sila ng karagdagang impormasyon tungkol kina Jake at Mary. Ipinaliwanag niya na siya lamang ang nakaligtas at nagpahayag ng panghihinayang sa hindi niya mailigtas ang kanyang kasama. Sinabi ni Frankenstein na malaya siyang manatili sa kanila kung kailangan niya ng lugar na matutuluyan at nag-aalok sa kanya ng trabaho sa kanyang paaralan. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Razel kay Frankenstein na handa na siya at binuksan ni Frankenstein ang kanyang desk drawer. Iniisip kong susubukan ng kanyang amo ang iminungkahi niya kagabi. Pumasok si Razel sa silid-aralan at tumungo kay Tashiro at Manabo. Tinitigan niya sandali ang cast ni Tashiro bago kumuha ng panulat at gumuhit ng cute na pusa dito. Si Frankenstein ay nakaupo sa kanyang opisina, iniisip kung ang kanyang amo ay nag-e-enjoy sa kanyang sarili. Ginagamit ni Tashiro ang kanyang telepono at kinuhanan ng larawan ang nakasulat sa blackboard ni Mr. Fedor. Sa tanghalian, hinihintay ni Razel ang paglaki ng kanyang ramen nang marinig niya ang isang estudyante sa telepono na nagsasabi sa kanyang mga magulang na mahuhuli siya dahil nakikipag-hangout siya sa isang kaibigan pagkatapos ng klase. Sa pagtatapos ng araw, ang mga estudyante ay pauwi na. Tinanong ni Manabo si Razel kung gusto niyang pumunta sa kanyang bahay, ngunit pagkatapos ay naalala nilang nakatira siya sa direktor at walang telepono. Nakipagkita si Razel kina Frankenstein at M21 sa bubong ng paaralan at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang araw. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga bata na may kulang sa kanya, at pagkatapos mag-drop ng ilang pahiwatig, napagtanto ni Frankenstein na isang mobile phone ang kanyang pinag-uusapan. Sinabi sa kanya ni Frankenstein na makakakuha siya ng isa para sa kanya sa lalong madaling panahon. Kinabukasan sa paaralan, binabati ni M21 ang mga mag-aaral sa gate nang tawagin siya ni Tashiro na isang matandang lalaki, na ikinagulat ni M21. Sa silid-aralan, napansin nilang may smartphone si Razel at tinuruan siya ni Manabo kung paano ito gamitin. Nagpadala si Razel ng email kay Frankenstein na nagpapasaya kay Frankenstein. Pinapanood ni M21 ang mga mag-aaral na naglalaro sa looban at nilapitan siya ng janitor at sinabi sa kanya na ang paaralan ay isang magandang lugar at mataas ang pagsasalita tungkol sa direktor. Isang sasakyan ang pumarada sa looban, halos masagasaan ang ilang estudyante. Isang gang ang nagsimulang manggulo sa mga estudyanteng naghahanap kay Tashiro. Napansin ni M21 ang pangyayari at gustong tumulong ngunit nag-aatubili siya dahil hindi siya gaanong nakakaalam. Pumasok ang janitor upang sabihin sa amo na hindi pinahihintulutan ang mga sasakyan dito at dapat siyang umalis. Nang magkaroon ng sapat, sinira ng amo ang walis ng janitor at susuntukin na sana siya nang pumasok si Tashiro. Nagalit ang lalaki dahil tila gumawa ng move si Tashiro sa kanyang kasintahan. Nang tanungin siya ni Manabo tungkol dito, ipinaliwanag ni Tashiro na papunta na siya sa paaralan ng matapilok ang kasintahan ng lalaki, nahuli niya ito at iyon nga. Sinabihan niya ang kasintahan ng lalaki na ipaliwanag ang sitwasyon, na tinanggihan niyang gawin, kaya walang pagpipilian si Tashiro kundi ang lumaban. Matagumpay na naiwasan ni Tashiro ang ilang pag-atake ng lalaki bago dumating ang isang suntok. Hindi pa rin sigurado si M21 sa pagpasok nang maramdaman niyang nasa likuran niya si Razel. Nagtataka siya kung bakit ganoon na lamang ang tingin ni Razel sa kanya habang patuloy ang pag-atake ng lalaki kay Tashiro. Pagbangon, nagawa ni Tashiro ang isang suntok bago na paatras. Ang janitor ay humakbang sa pangalawang pagkakataon at kinuha siya ng lalaki sa pamamagitan ng pagkakamot ng leeg.
Paglapit ni M21, sinasabihan siyang pakawalan ang janitor. Tinangka ng lalaki na suntukin si M21, na umiwas sa pag-atake at hinawakan siya sa kadena na suot niya. Hindi natinag si M21 nang subukang bumangon ng lalaki at sa halip ay hinagis siya sa isa pang sasakyan. Lumuhad siya sa tabi ng lalaki at sinabi sa kanya kung walang nanunood, patay na siya. Sinabi ng lalaki sa kanyang barkada na aalis na sila at lahat sila ay sumakay sa kanilang sasakyan at umalis. Pinasalamatan ng mga bata si M21 at pinupuri ang kanyang lakas habang si Razel ay bumalik sa kanyang ramen, na lumago ng sapat. Mamaya sa gabi, si M21 ay nakatayo sa balcony at inaalala ang kanyang nakaraan. Nais niya ang isang ordinaryong buhay at naaalala ang pangakong ginawa niya na hanapin ang kanilang mga pangalan. Nilapitan siya ni Frankenstein at binanggit na narinig niya ang nangyari sa paaralan. Humingi ng paumanhin si M21 at sinabihan siya ni Frankenstein na pigilan ang sarili upang hindi pumatay ng sinuman. Sinabi sa kanya ni M21 na gumawa siya ng isang pangako na nais niyang tuparin at tinanong si Frankenstein kung maaari siyang manirahan sa kanila. Sinabi ni Frankenstein na ito ang iminungkahi niya mula sa simula. Pumunta si Frankenstein at nakipag-usap sa kanyang amo, na nagsasabi na naiintindihan niya ang kanyang desisyon na hayaan siyang manatili sa kanila. Si M21, nasa balcony pa rin, ay nakatingin sa kalangitan sa gabi at nananumpa na tutuparin ang kanyang pangako. Sa isang rooftop sa Japan, tinatalakay ng DA5 ang kanilang misyon na imbestigahan ang pagkamatay ni Jake at Mary pati na rin ang pagtingin sa pagkawala ng dalawang nabigong eksperimento. Pagkatapos ng end credits, makikita natin sina Sarah J. Bayard at Regis Caveland Igor na nakatingin sa buong lungsod. Iniimbestigahan ni Regis at Sarah ang isa sa mga pinakahuling insidente na natakpan sa mga ulat ng balita bilang isang psycho na nagdudulot ng pinsala dahil sa nakikita nila, ito ay higit pa sa kakayahan ng isang tao. Ipinaliwanag ni Regis na ito ay isang bagay na dapat nilang hawakan sa kanilang sariling paraan at hindi ito makokontrol ng mga tao. Lumilitaw ang dalawa sa paaralan na nakauniporme, hinihingi si M21 na dalhin sila sa kinauukulan. Nagtataka si Frankenstein kung ano ang ginagawa ni Regis at Sarah doon at pinaalis si M21 upang umalis sa silid. Sinubukan ni Regis na kontrolin si Frankenstein, na kinikilala ang kapangyarihang ito na katulad ng kay Razel. Idinidikta ni Regis na magiging transfer student sila at kailangan nila ang mga kinakailangang pagsasaayos. Napagtanto ni Frankenstein na ang pare sa harap niya ay walang ideya na siya ay hindi isang ordinaryong tao at naglalaro kasama ang kanilang mga hinihingi. Si Toshiro ang nakatalagang mag-alaga kina Regis at Sarah. Napansin ni Regis na may abnormal na aura si Razel, ngunit hindi niya napansin na higit pa siya sa tao. Sa tanghalian, nabigo si Regis sa paggamit ng chopsticks. Samantala, napansin ni Toshiro na si Manabo ay nabigla kay Sarah. Tinanong ni Toshiro si Razel kung siya ay libre pagkatapos ng paaralan upang sila ay maglaro ng Cupid. Pinag-uusapan ni na M21 at Frankenstein ang mga bagong estudyante at si Razel. Ipinaliwanag ni Frankenstein na si Razel ay isang maharlika at ang kasaysayan kung paano ang mga maharlika ay mga nilalang na may kapangyarihan na nagpoprotekta sa mga tao. Ginagawa ni M21 ang koneksyon na sina Sarah at Regis ay mga maharlika rin. Ipinakita rin na nabali ni Toshiro ang kanyang braso sa isa sa mga insidente at hindi talaga isang aksidente sa sasakyan kung saan sinubukan niyang iligtas si Manabo. Pinunasan ni Razel ang kanyang isipan sa pangyayari. Umuwi si Frankenstein sa pakikipag-usap kay Razel. Ang nasabing kumpanya ay sina Sarah, Regis, Toshiro, at Manabo. Agad na napansin ni Frankenstein ang gulo at inayos niya ang lahat ng kanilang merienda. Pagkatapos ay iminungkahi ni Toshiro sina Regis at Sarah na manatili kay Razel, na labis na ikinagalit ni Frankenstein. Pinaglalaroan ni Frankenstein kung ano ang ayos ni Razel. Tinanong ni Sarah si Frankenstein kung mayroon siyang maitutulong at napansin niya ang isang tato sa braso ni M21. Pagkatapos ay sinabi niya ito kay Regis at kinilala ito bilang isang bagay na kabilang sa Union, partikular na mga eksperimentong paksa. Pagkatapos ay kinumpronta ni Regis si M21 ng pribado dahil, ipinapaliwanag na ayaw niya sa mga lalaking umaabandona sa kanilang sangkatauhan upang makakuha ng kapangyarihan. Nagtanong siya tungkol sa kaalaman ni M21 sa mga kamakailang kaganapan na naganap. Sinusubukan ni M21 na laruin ito, ngunit nagpatuloy si Regis sa pamamagitan ng pagtatanong kung ginawa ito ng mga utos ng Union. Ipinaliwanag niya ang kanyang layunin na mabawi ang kapangyarihan na malayo sa kontrol ng tao. Ibig sabihin ano ang nasa kabaong. Kapag naglalakad pa uwi pagkatapos ng klase, nahaharap si Toshiro ng isang grupo ng mga nananakot. Itinuro nila ang kanilang interes kay Sarah, isang magandang dayuhang babae.
Bago ito namalaya ni Toshiro, may nakatutok na kutsilyo sa leeg ni Razel. Tiniyak ni M21 kay Regis na patay na ang mga nagnakaw ng kabaong. Hindi pa namalaya ni Regis na nakatakas na ang Nobles sa kabaong. Nagre-resulta ito sa away ng dalawa. Sa panahon ng labanan, telepathically ipinaalam ni Sarah kay Regis kung ano ang totoo. Sa kanyang pagtatapos, si Toshiro ay nagsimulang makipag-away sa isang grupo ng mga umaatake na tila tina-target siya. Dumating sina Regis at M21 sa laban at nabigla si Regis sa paraan ng pakikipaglaban ni Toshiro ng napakatindi. Ipinapaliwanag ni M21 na ang mga tao ay maaaring lumaban kapag mayroon silang isang bagay na nagtutulak sa kanila. Pinapataas ni M21 ang laban at pinatakbo ang mga umaatake. Si Toshiro ay sumigaw sa kanila na tumalon sa kanya kapag siya ay nag-iisa kaysa kapag siya ay kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa paglalakad pa uwi, ipinaliwanag ni M21 kay Regis na hindi na kailangan ng mga tao ang mga maharlika at hindi siya sigurado kung ano ang sinusubukang protektahan ni Regis. Sinabi niya na ang mga tao ay nagbago at sinabi na hindi dapat apakan ni Regis ang mundo ng mga tao. Ang dalawa ay nauwi sa isang maliit na pagtatalo. Sa after-credit scene, nagtatalo pa rin sina M21 at Regis tungkol sa mga maliliit na bagay habang nakaupo sa paligid ng isang mesa pabalik sa bahay ni Frankenstein kasama sina Razel at Sarah. Si Frankenstein, sa pagtatangkang gumaan ang kalooban, ay nagtanong kung may humihiling ng hapunan, dahilan upang humingi ng ramen si Razel. Hindi masabi ni Regis kung kailan o kung gumagana ang kanyang brainwashing kay Razel. Naniniwala siyang may kontrol siya kay Frankenstein. Ipinaalam ni Tao sa kanyang koponan ang mga ulat na ginawa sa insidente. Samantala, itinuro ng isang kasamahan sa koponan na ito ay malinaw na labanan sa pagitan ng mga superpower na individual. Binanggit ni Tao na hindi alam ang kinaroroonan ni M21 at M24. Nagpa siya ang koponan na hulihin sila kung mahanap sila, sa pag-aakalang sila ay buhay dahil hindi sila kumpirmadong patay. Pagkatapos ay ipinapalagay ni Toshiro na mas gusto ni Manabo ang mga lalaki kaysa sa mga babae dahil napansin niyang mas sabik si Manabo na makasama si Regis kaysa kay Sarah. Mamaya, sa bubong, si Regis at M21 nakipagpalitan ng banter at pagbabanta kung ang isa o ang iba pang mga hakbang paalis sa linya. Nang gabing iyon, si Manabo ay gumagawa ng mga security check para sa kanyang tiyuhin habang nakikipag-hangout kasama si Toshiro. Napansin niyang may sinusubukang ihak ang server habang siya ay nakaon at humaharang pabalik na may virus. Nakikita ni Tao, na gumagawa ng pag-hack, na ito ay masaya at nasisiyahan sa isang mapaglarong palitan sa pagitan nila. Pagkatapos ay nadouble niya ang kanyang pag-hack at hindi napigilan ni Manabo ang lahat ng ginagawa ni Tao. Pumasok si Toshiro sa silid na may dalang pagkain at hindi sinasadyang na-unplug ang computer ni Manabo, na pinipigilan siyang maprotektahan ang server. Tumigil si Tao sa kanyang pag-atake. Nagpadala si Tao ng mensahe kay Manabo na nagtatanong kung ano ang nangyari at sinagot siya ni Toshiro. Pagkatapos ay naniniwala si Toshiro na si Manabo ay nakikipag-usap sa isang babae. Hindi iyon nagtatagal nang malaman niyang lalaki si Tao. Pagkatapos ay dumating si Toshiro sa conclusion na si Manabo ay bakla at nangakong bugbugin ang sinumang manggugulo sa kanya para dito. Sa maikling panahong iyon, nakuha ni Tao ang lahat ng kailangan niya mula sa mga server at nakahanap ng surveillance footage ni M21. Si Hammer at Shark ay inatasan sa pagkuha ni M21 sa tahanan ni Frankenstein. Regis at M21 ay nagbabahagi ng isa pang hindi pagkakaunawaan. Inihayag ni M21 kay Regis na siya ay nasa Human Society upang mapanatili ang isang pangako sa isang matandang kaibigan. Pagkatapos ay inutusan ni Frankenstein ang lahat na maglinis maliban kay Razel. Pagkatapos ay nabahala si Regis tungkol sa hindi pagtulong ni Razel, na naging dahilan upang simulan din niya ang paglilinis. Kinatatakutan ito ni Frankenstein. Kinabukasan, binigyan ni Frankenstein si M21 ng isang card na ang lahat ng kanyang sahod ay idineposito kay M21 na pinag-iisipan ang kanyang sitwasyon dahil siya ay isang binagong tao na itinuturing na isang pagkabigo ngunit ngayon ay nagtatrabaho bilang isang normal na tao. Sina Shark at Hammer ay nakaharap kay M21 habang siya ay nag-iisa sa gabi. Pagkatapos ay pinukaw ni Shark si M21 sa pamamagitan ng panunuya kay M24. Nauwi ito sa isang alitan sa pagitan ni Shark at M21. Napakalakas ni Shark at Hammer para kay M21 at siya ay na-corner. Si M21 ay nagtamo ng malaking halaga ng pinsala mula kay Shark. Lumitaw sina Regis at Sarah sa likod ni M21 at kinukot siya ni Regis ang mga pagpapakita ni na Shark at Hammer. Alam niya mula sa site na si Hammer at Shark ay hindi normal na tao.
Pagkatapos ay sinisingil ni Shark si Regis at inihagis ni M21 ang kanyang katawan sa harap ni Regis upang protektahan siya. Dumating si Krantz at pinagalitan si Shark dahil sa pagtatangkang patayin si M21. Nagpa siya si M21 na makipagtulungan kay Krantz dahil binibigyan siya nito ng pagkakataong malaman ang kanyang mga kasama at ang kanyang sariling mga tunay na pangalan, na iniiwan si Regis na maniwala na nagsinungaling si M21 tungkol sa kanyang pangako at siya ay tunay na nasa isang misyon. Sa after-credit scene, sinubukan ni Razel na mag-vacuum. Sina Manabo at Tao ay muli nagpoprotekta sa mga server at nilalabag sila ni Tao. Umuwi sina Regis at Sarah kung saan ipinaliwanag ni Sarah kay Frankenstein na umalis si M21 kasama ang kanyang mga kaibigan dahil mayroon siyang isang uri ng misyon. Naniniwala si Frankenstein dito at napagtanto niya na maaaring maging mahirap ito para kay Razel. Kung totoo, si M21 ay tinanong ng DA5 at napagtanto na wala silang ideya na ipinagkanulo niya ang Union. Naniniwala rin sila na si M21 ay nasa isang uri ng espesyal na misyon kung saan hindi niya masasabi kahit kanino ang dati niyang ginagawa. Pagkatapos ay gumawa si M21 ng kondisyon na sinasang-ayunan ni Krantz kung matututo pa si M21 tungkol sa kanyang mga kasama at sa kanyang sarili, pagkatapos ay sasabihin niya sa kanila ang lahat ng gusto nilang malaman. Nakatanggap si Manabo ng mensahe mula kay Tao para sa isang offline na pagkikita. Inamin ni Tao ang pag-hack ng server araw-araw dahil masaya siyang bumalik-balik kasama si Manabo at ipinagtapat sa kanya na napapaligiran siya ng mga taong hindi pinahahalagahan ang kanyang mga talento. Madaling magbonding ang dalawa sa paraan na hindi sila pinapansin sa kanilang mga talento. Samantala, ipinagtanggol ni Toshiro ang isang dayuhan na niloloko. Ang dayuhan ay si Takeo na gumaganap ng bahagi na hindi gaanong kilala ang Japan. Saglit silang naglalakad bago pumunta si Toshiro sa bahay ng direktor para tumambay. Bumalik sa kanilang hideout, pinag-usapan ni Tao at Takeo na posibleng hinahanap ang kapatid ni Takeo. Napag-alaman na ang kapatid ni Takeo na na-hostage ng Union ay ang tanging dahilan kung bakit siya nasa koponan, sinabi ni Takeo kay Tao na huwag mag-abala dito at emosyonal na hindi magagamit sa mga pagtatangka ni Tao na tulungan siya. Nagbanta si Shark na papatayin si M21 at kailangang pigilan siya ni Takeo na lumayo muli. Pagkatapos ay tinawag ni Shark si Takeo ng malambot at sinabing pinatay niya ang lahat ng iniligtas ni Takeo sa nakaraan. Itinutok ni Takeo ang kanyang baril kay Shark, ayaw na siyang makawala dito. Sinubukan ni Tao na pigilan si Takeo. Sinabi pa ni Shark na malamang na pinatay na ng Union ang kapatid ni Takeo. Pagkatapos ay idinagdag niya na ginagawa lang niya ang iniutos sa kanya ni Krantz. Dahil dito, nabitawan ni Takeo ang kanyang sandata. Nataranta, pagkatapos ay hinabol ni Shark si Regis, determinadong walang iwang saksing buhay. Kinukot siya ni Regis si Shark, na nagsasabi na walang paraan na maaaring saktan siya ng isang mahinang tulad ni Shark. Isang labanan ang naganap at tinukoy ni Shark si Regis bilang ang pinakamarangal na nakatakas. Hinagisan ni Hammer si Shark ng isang tableta na nagpapabago sa kanya. Habang malapit ng talunin ni Regis si Shark, dinala ni Hammer sina Toshiro at Manabo upang ihulog sila sa kanyang mga paa. Sinabi niya na kung ayaw ni Regis na may mangyari sa kanila, makikipagtulungan siya. Nag-aatubili na sumunod si Regis. Dinala ni Shark ang mga bata at si Regis sa kanilang hideout, walang malay at nakagapos. Sa after-credit scene, pinuri ni Frankenstein si Sarah sa pagtulong sa hapunan. Pakiramdam niya ay naputol ang koneksyon niya sa isip kay Regis. Nagising si Regis upang makita ang lahat ng elite team sa paligid niya na si M21. Pinaalalahanan siya na kung susubukan niya ang anumang bagay ay mamamatay ang mga bata. Nagising si Toshiro at ginising si Manabo. Nakilala ni Toshiro si Takeo at nakilala ni Manabo si Tao. Tinanong ni Manabo si Tao kung ano ang nangyayari, na naging sanhi ng pagtatawanan ni Shark at Hammer kung paano tinawag ni Manabo si Tao na boss. Ipinaliwanag ni Shark at Hammer ang lahat ng ito ay nangyayari dahil kay M21. Itinakda ni Sarah na bawiin si Regis habang ganoon din ang ginagawa ni Razel at Frankenstein. Patuloy na tinatalo ni Shark si Toshiro. Sinubukan ni Tao at Takeo na imungkahi na hindi na nila kailangang pumunta ng ganoon kalayo, ngunit sinabi ni Krantz na aalisin sila. Habang kumukuha ng pagkain si Hammer, napansin niyang pumasok si Sarah sa gusali. Hiniling ni Sarah na tumabi si Hammer, ngunit sa halip ay pinasabog niya ito ng mga pampasabog. Gumanti siya ng walang kahirap-hirap na hiniwa siya sa kanyang dibdib. Habang sinisimula ni Shark na sakalin si Toshiro hanggang sa mamatay, naiwan si M21 na may panloob na salungatan kung dapat ba niyang subukang iligtas ang mga bata o alamin ang mga pangalan ng kanyang mga kasama.
Pagkatapos ay nagkaroon si M21 ng paghahayag na patatawarin siya ni M24 sa pagsisikap na iligtas ang mga bata sa halip. Sina Frankenstein at Razel ay sinalubong ni Takeo sa bubong. Hinikayat ni Frankenstein si Razel na magpatuloy nang wala siya para makalaban niya si Takeo. Humiwalay si Regis sa kanyang mga pagpigil at nagsimulang makipaglaban kay Shark dahil ang M21 ay hindi nagawang makipaglaban. Pagkatapos ay umiinom si Krantz ng isang tableta at pinatay si Shark, hinihigop ang kanyang kapangyarihan. Ibinunyag niya na sinadya lang ni Dee na palakihin ang kanyang kapangyarihan kapag nasanay na ang isang user na kunin ito. Pumasok si Razel. Ang eksena sa after credits ay nagpapakita kina Frankenstein at Razel na nasa daan upang iligtas sina Manabo at Toshiro, kasama si Razel na huminto para kumain ng ramen mula sa pakete bilang merienda. Nagbanta si Takeo na papatayin si Razel, na naging dahilan upang mailabas ni Frankenstein ang kanyang tunay na kapangyarihan. Sa ibaba, ipinakita ni Razel ang kanyang kontrol sa isip ng walang kahirap-hirap sa pamamagitan ng pagbagsak kay Krantz sa lupa. Nagsimula ang laban ni Sarah kay Hammer. Ipinatawag niya ang kanyang soul weapon Death Scythe at ibinaba sa kanya ang bahagi ng gusali. Bago umalis, sinabi ni Frankenstein na sinuway niya ang kanyang Panginoon at nag-drive ng spike sa katawan ni Takeo. Patuloy niyang sinasabunutan si Takeo ng walang kahirap-hirap. Mabilis na tinanggap ni Takeo ang kapalarang ito at itinuturing itong parusa para sa lahat ng inosenteng tao na namatay dahil sa kanya. Hanggang sa isang alaala ng kanyang kapatid na babae ang nagpabalik sa kanyang fighting spirit. Nagawa niyang pigilan ang mga sibat ni Frankenstein at pinapastol si Frankenstein ng isang bala. Si Krantz ay walang kalaban-laban para kay Razel at inutusan si Tao na inumin ang kanyang gamot upang siya ay maabsorb. Nag-aatubili si Tao, ngunit sa paniniwalang ito ang kanyang kapalaran bilang isang binagong tao, nakiusap si Manabo kay Razel na iligtas siya. Hindi maiiwasang manalo si Frankenstein sa labanan at nang papatayin na niya siya, lumitaw si Sarah. Itinuro ni Frankenstein ang kanyang soul weapon na nagpapahiwatig na siya ay isang mataas na rank na maharlika, dahil sinabi niya na hindi siya isang normal na tao. Nagkita na noon sina Takeo at Sarah, kaya hiniling ni Takeo kay Sarah na iligtas si Toshiro. Nagpa siya si Frankenstein na iligtas si Takeo at sinabihan siyang humingi ng tawad kay Toshiro mismo. Nagpa siya si Tao na labanan si Krantz para iligtas ang mga bata. Pagkatapos ay nagpa siya si Krantz na i-absorb si Tao dahil ini-freeze niya si Razel kay Krantz para makatakas si Tao sa kanyang pagkakahawak. Sinabihan ni Razel sina Manabo at Toshiro na huwag magmakaawa sa kanya na tumulong dahil hindi naman nila kailangan. Pagkatapos ay sinimula ni Razel na ibaluktot ang dugo sa paligid niya. Kinikilala ni Regis ang kakayahang ito na maging napakalakas. Sa pamamagitan nito, inilabas ni Razel si Krantz. Sa ilang segundo, nagising sina M21 at Takeo sa bahay ng direktor. Nagtanong muna si Takeo tungkol sa mga bata at siniguro ni M21 na ayos lang sila at makakausap niya si Tao tungkol dito mamaya. Umuubo ng dugo si Razel dahil sa pilit ng kapangyarihang ginamit niya. Humingi ng paumanhin si Frankenstein sa paggamit ng kanyang kapangyarihan ng walang pahintulot ni Razel, ngunit sinabi ni Razel na hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito at pinatawad siya. Sa hapunan, sinabi ni Tao kung gaano kasarap ang lahat ng pagkain. Pumasok sina M21 at Takeo sa kwarto at inanyayahan sila ni Frankenstein na maupo at kumain na rin. Si M21 at Regis ay nag-aaway gaya ng dati habang si M21 ay nasa labas lamang. Lumapit sa kanya si Razel, nag-aalok na ilabas ang kanyang tunay na kapangyarihan saglit para patunayan na hindi siya mahina. Samantala, ipinaalam ni Tao kay Takeo na ang kanilang lumang koponan ay karaniwang pagkain para kay Krantz upang mapalawak ang kanyang kapangyarihan. Ipinaalam ni Tao kay Takeo na wala siyang kapatid na babae at ang union ay pinakikialaman ang kanyang mga alaala. Nawasak nito si Takeo at iminungkahi ni Tao na umalis sila bukas para hindi maging pabigat. Sa kanilang pag-alis, tinanong ni M21 si Frankenstein kung maaaring tumira sina Tao at Takeo sa kanila, at tiniyak ni Frankenstein na ayos lang ito. Pagkatapos ng mga credits, tinanong ni Frankenstein si Razel tungkol sa mga reaksyon ni Regis at Sarah sa kanyang kapangyarihan, sa halip na hindi pagkakaunawaan at pagtugon ni Razel tungkol sa mga lasa ng ramen. Sina Toshiro at Manabo ay naglalakad papunta sa paaralan sa unang pagkakataon pagkatapos ng insidente ng DA5. Nabanggit na sila ay nagpagaling sa bahay ni Frankenstein, na nagbigay kay Toshiro ng oras na basahin ang kabuuan ng isang shoujo monster manga series na may karakter na nagpapaalala sa kanya kay Razel. Nagrereklamo ito sa pagrereklamo ni Toshiro tungkol sa pagiging hindi sikat sa mga babae,
na agad itong ipinapakita kapag naglalakad sila sa bakuran ng paaralan kung saan ang mga babaeng mag-aaral ay dumadagsa sa paligid ni M21 at ang mga bagong upahang gwardya na sina Takeo at Tao. Binati ni Manabo si Tao at saka dumating si Razel kasama sina Regis at Sarah. Excited na ang mga babaeng estudyante na makitang nanlilisik si Razel kay Toshiro nang batiin siya nito. Sa kanyang pagkalito, ang pagmamasid sa kanila mula sa mga bintana ng isang hagdanan ay si Frankenstein, na may flashback kay Razel na nagsasabi sa kanya na gusto niya ang mga bagay sa kasalukuyan. Dahil dito, napagpasyahan ni Frankenstein na nagawa na ni Razel ang kanyang misteryong desisyon. Sa klase, si Toshiro ay patuloy na nagbubuntong hininga tungkol sa mga babae, na nagpapaisip kay Mr. Fedor kung siya ay nababaliw. Samantala, naglalakad sina M21, Takeo at Tao sa isang bulwagan at pinag-uusapan ang kahalagahan ng normal na buhay na ito habang sinabihan ni M21 ang dalawang mag-aaral na huwag tumakbo sa mga bulwagan sa tanghalian. Patuloy lang ang mga reklamo ni Toshiro habang tinuturo niya ang mga fangirls ni Razel. Si Manabo, sa pagtatangkang tulungan si Toshiro, ay nagtanong kay Razel kung paano magiging tanyag si Toshiro, kahit na nagre-resulta lamang ito sa pagsasabi ni Toshiro na walang silbi ang anumang tulong. Matapos mag-collapse ang ilan sa mga babaeng estudyante sa iniisip na tugon ni Razel. Pagkatapos ay tinanong ni Manabo kung ano ang uri ni Toshiro, kung saan pumasok sina Regis at Sarah, naiwan si Toshiro na namumula nang makita siya. Ang ganap na suportang si Manabo ay nagpasya na tulungan siya, na ginapos din si Razel. Ang trio ng mga gwardya ay tinatanong ng mga mag-aaral nang lumapit sa kanila sina Manabo, Razel at Toshiro, kaya muling nanlumo si Toshiro. Dinala nila ang tatlo sa isang liblib na lokasyon kung saan humingi ng payo si Manabo. Ang trio ay handang tumulong hanggang sa malaman nila na ito ay tungkol sa pag-ibig. Sa puntong iyon ay sinubukan nilang tumakas, kahit na sila ay pinigilan ni Manabo at Toshiro na kumapit sa kanila, nagmamakaawa para sa tulong. Nang malaman nilang may crush si Toshiro kay Sarah, humanga sila pero gusto pa rin nilang umalis at tumulong lang kapag hiniling ni Razel sa kanila. Ang unang paghahanap ni Tao ay naglalabas ng hindi napapanahong plano ng Dead 8 sa disco. Kapag sinubukan ni Takeo na magbigay ng halimbawang senaryo, hindi niya ito makukumpleto dahil sa kahihiyan, pinandilatan niya si Toshiro kapag nagrereklamo siya at ibinalita kung gaano kakinas ang persona ni Takeo noong una silang nagkita. Pumunta sila sa opisina ni Frankenstein kung saan tinanong nila siya kung nahihirapan ba siya sa mga babae. Sina Manabo at Toshiro ay sabik na marinig ang kanyang sasabihin hanggang sa lumabas na siya ay isa pang natural sa pag-akit ng mga babae at babae. Nanlamig si Frankenstein sa gitna ng kanyang pagmamayabang nang humigop ng malakas si Razel sa kanyang tsaa. Ang susunod na tatanungin nila ay si Regis, na walang sagot tungkol sa mga kagustuhan ni Sarah at pinabulaanan ang posibilidad na mag-date sila. Sinasabi ni M21 na hindi makakatulong si Regis, at sinimulan nila ang kanilang maliliit na argumento gaya ng dati. Minsan pa, nang humingi ng tulong si Razel kay Regis, lumuhad siya at pumayag. Sa silid-aklatan, si Toshiro ay nakaupo sa isang mesa kasama ang lahat maliban kay Frankenstein sa paligid niya habang sinasabi sa kanya ni Regis na sumulat ng isang liham kay Sarah. May maliit na pagunlad sa sulat ng pag-ibig dahil ang mga pagtatangka ni Toshiro ay masyadong casual at ang mga mungkahi ng lahat ay navito. Sa pagsuko ni Toshiro sa pagsusulat nito, nilukot niya ang may linyang papel at ibinato ito ng hindi pinansin, na humantong ito sa paanan ni Razel. Pagtingin niya mula sa kinatatayuan niya habang nagbabasa ng libro, napalitan ng isang maliit na ngiti ang kanyang ekspresyon. Ang susunod na plano ay isang laro ng basketball sa tulong ni Manabo, ang trio, Razel at Regis para ipakita ang husay ni Toshiro. Tinanong ito ni J. Fyodor sa pagpasok. Ngunit ginagamit ni Regis ang kontrol sa isip para makasama siya rito. Ang pagtatangka ay isang kabiguan kung saan si Razel ay hindi magaling sa basketball, M21 at Regis na nakikipagkompetensya sa isa't isa gaya ng dati, at nakalimutan ni Takeo na siya ay sinadya upang tumulong nang sa pagtatapos ng laro, hinarangan niya si Toshiro at nai-score ang winning point para sa kanyang koponan mula sa kabila ng court. Nang umalis si Razel sa gymnasium, hinihintay siya ni Frankenstein sa may pintuan. Paglubog ng araw, humingi ng paumanhin si Manabo para sa mga bagay na hindi gumagana habang sila ni Toshiro ay nakaupo sa isang bangko. Sinabi ni Toshiro na ayos lang dahil hindi naman obligado si Sarah na ibalik ang kanyang nararamdaman, kaya ipinagmamalaki siya ni Manabo. Dumaan sina Regis at Sarah, na ikinagulat ni Toshiro, na sinasabi ni Regis na huwag gumawa ng gulo kung dadaan sila sa bahay ni Frankenstein. Huminto si Sarah para ibalik ang love letter ni Toshiro, na nagtanong kung sino ang nagbigay nito sa kanya. Nang sumagot siya ay nasa desk niya ito.
Sinabi rin niya kay Toshiro na ang kanyang mga emosyon ay isang natural na bahagi ng buhay at walang mali sa mga ito, pati na rin sa tingin niya ang mga tao ay pinakakaakit-akit kapag sila ay sa kanilang sarili. Inaalis nito ang pasanin mula kay Toshiro at namula siya nang kunin nito ang kanyang bag at ibigay sa kanya. Habang naglalakad siya palayo, tinanong ni Manabo kung ngumiti siya sa bahay ni Frankenstein, lahat ng nakatira dito ay nagkukumpulan sa sala. Sinabi ni Regis na ang misteryong desisyon ay ang natural na paraan ng pagkilos, kasama sina Manabo, Sara at Toshiro pagdating lamang pagkatapos nilang kunin ang kapaligiran at tinanong ni Toshiro kung ano ang mali. Nang sabihin na mabubura ang kanilang mga alaala, nagalit sila at ipinaliwanag ni Frankenstein na nangyari na ito dati. Na may flashback sa episode 0. Si Toshiro ay emosyonal at nakipagtalo laban dito kina Regis at M21, na ipinapaliwanag na ito ay para sa kanilang proteksyon dahil sa panganib ng Union. Napaluha si Manabo at tinanong ni Toshiro si Razel kung ito ang gusto niya, kasama niya ang pagsagot na oo, ito nga, dahil lahat ay kumilos tulad ng ginawa nila dahil gusto nila. Tinanong ni Toshiro kung hiwalay ang mga alaala at damdamin, kung saan mas umiyak si Manabo at kinumpirma ni Razel na sila pa rin ang parehong tao. Sa wakas ay pumayag si Toshiro at binura ni Razel ang kanilang mga alaala. Kinabukasan, huli na naman sina Toshiro at Manabo dahil sa late na nagising si Toshiro. Binabati nila ang lahat gaya ng dati. Pagkatapos ng mga kredito, ipinakita ang silid ng trono sa Lukdania kasama ang mga pinuno ng angkan na nagtipon sa harap ng Roscrea. Ang Carias, Rosaria, Rojak, Jegetal, Lutais at Kay ay naruroon, kahit na mayroon ding apat na iba pang misteryosong tao na hindi mahalaga. Ang lahat maliban sa Roscrea ay hooded, Jehital, ay nag-uulat na ang kabaong na lumitaw sa Japan ay nawala muli at na ang mga ulat ni Regis at Sara ay tumigil pagkatapos ng sinabi kung saan sila ay maaring nakatagpo ng isa pang maharlika. Inutusan ni Roscrea si Jejutal na pumunta at mag-imbestiga. Lumitaw si Jejetal sa harap ni Yiran kasama sina Frankenstein, Razel, Regis at Sara na nararamdaman ang kanyang presensya. Ito ay humantong kay Regis na sinabihan sina Manabo at Toshiro na magpatuloy sa kanilang susunod na klase dahil mahuhuli sila ni Sara. Hiniling ni na M21 at Takeo at Tao kay Jejetal ang kanyang pagkakakilanlan dahil walang sino man ang pinapayagang pumasok sa paaralan ng walang pahintulot, kung saan itinanong ni Jejetal kung bakit sila naririto at ipinakita ang kanyang aura. Pagkatapos ay lumabas sa harap niya si Regis at Sara na lumuhod at binati siya ni Jejetal na humihingi ng paliwanag kung bakit may mga binagong tao na naruroon. Ito ay may tanong kay Frankenstein kung bakit niya sila iniistorbo sa trabaho. Nakakagulat si Jejetal dahil malinaw na magkakilala sila bumalik sa Lukdania sa silid ng trono. Ang mga pinuno ng angkan na sina Carias, Blurster, Rosaria, Eleanor, Roderick, Kershaw, Modius, sina Merges at Cairo ay kasama ng Panginoong Urga Canices de Roscrea. Tinalakay nila ang pag-alis ni Jehital at ang posibilidad na makilala ni Regis at Sara si Razel, na pinaniniwala ang traidor ng mga Lucadonians. Pagkatapos ng pulong, magkasamang naglalakad sina Carias at Rojak sa isang bulwagan. Tinanong ni Rojak kung sinusubukan ni Carias na ipagtanggol sina Regis at Sara dahil may pagmamahal siya sa dalawa. Pagkatapos ay sinabi niya na bilang mga pinuno ng angkan dapat nilang unahin ang paglilingkod sa Panginoon, na hindi sineseryoso ni Carias. Pagkatapos ay nilapitan sila ng nakababatang kapatid ni Rojak na si Rael Kershaw, na nagtanong tungkol kay Sara ngunit hindi nakatanggap ng sagot dahil sinabi lang ni Rojak na dapat siyang tawagin bilang pinuno ng pamilya, hindi si brother. Binanggit ni Carias na kakalabas lang ni Rael sa pagkakakulong at inabot ang ulo nito kahit na hinampas ni Rael ang kamay ni Carias bago niya ito mahawakan. Sa bahay ni Frankenstein, kinausap ni Jehital si Razel. Nalaman niya na si Razel ay natutulog sa loob ng 820 taon ng kanyang pagkawala at sinabi kay Razel ang tungkol sa pagpapalit ng mga Panginoon mula sa nakaraang Panginoon tungo kay Roscrea pati na rin ang maraming pagbabagong naganap. Nalaman din ni Razel at Frankenstein ang tungkol kay Razel na itinuturing na traidor. Hiniling ni Jehital kay Razel na bumalik sa Lukdania upang patunayan ang kanyang sarili na inosente, ngunit nais ni Razel na manatili sa kanyang idyllic na buhay ng kaunti pa. Sa kafe na unang nakilala ni Manabo si Tao at si M21, lahat ay tinatalakay ni Regis, Sara, Takeo at Tao ang kamakailang kaganapan. Ang binagong trio ni Tao ay natututo tungkol sa mga pinuno ng clan, tinatalakay ang kaugnayan ni Regis kay Jejetal, at may isang tangent tungkol sa mga hairstyle. Nagtataka rin ang lahat tungkol sa kaugnayan sa pagitan ni Frankenstein at Jejetal, na lahat sila ay hindi sigurado sa mga species ni Frankenstein.
Bumalik sa bahay ni Frankenstein, ipinakita si Jegetal na nananatili doon para sa kanyang pagbisita. Sinabi niya kay Frankenstein na hindi pa rin siya nagtitiwala sa kanya dahil sa lahat ng mga maharlika na pinatay niya sa nakaraan. Ang natitirang bahagi ng episode ay isang flashback. Nagsisimula ito sa pagkakaroon ni Frankenstein ng 3 maharlika na bahagi ng Central Order of Knights na nakadena sa isang madilim na gusali. Ipinahayag na nag-eksperimento siya sa mga maharlika at tinatawag na Noble Hunter. Higit pa rito, ang kanyang kapangyarihan at Dark Spear ay kasama niya bago pa niya nakilala si Razel. Si Jehitel at Ragor Kershaw ay pumasok sa silid ng trono upang makita ang nakaraang Panginoon, sinusubukang kumbensihin si Razel na lumipat kasama niya. Siya ay sumuko, ngunit pinaalalahanan si Razel na siya ay nagmamalasakit sa kanya at upang bisitahin paminsan-minsan, buntong hininga at tinatawag siyang anti-social. Nang siya ay umalis, tinangka ni Jegetal na paalalahanan ang Panginoon, ngunit isinara niya ito, nagtatanong kung bakit sila dumating. Ang mga ulat ni Jegetal tungkol kay Frankenstein at na siya ay isang tao na naging makapangyarihan sa hindi kilalang paraan, kaya hindi nila siya maaaring payagang gumala ng malaya. Pagkatapos ay ipinadala ng Panginoon ang dalawa upang hulihin si Frankenstein ng buhay dahil gusto niya itong makausap. Isang grupo ng Central Knights ang nagtangkang cornerin si Frankenstein sa pamamagitan ng pag-flush sa kanya ng mga pampasabog, na hinahabol siya sa isang bangin. Madaling natalo sila ni Frankenstein sa pamamagitan ng paghampas sa kanila ng Dark Spear. Sa puntong ito, pumasok si Jehitel, sinabihan ng mga kabalyero na umatras at magpakilala. Ipinakilala din ni Ragor ang kanyang sarili, na lumilitaw sa likod ni Frankenstein, na ikinagulat niya. Hiniling nila kay Frankenstein na sumama sa kanila, na tumanggi siyang gawin. Hiniling ni Ragor kay Jegetal na tumayo at hayaan siyang lumaban, dahil mayroon na siyang tagapagmana at dahil naniniwala siya na ito ay isang mantsa sa kanilang pagmamataas. Kung kailangan ng dalawang pinuno ng angkan para manalo, malinaw na mahirap ang laban habang nagpasya si Ragor na ipatawag ang kanyang nag-iisang sandata, ang kay Karta, na nagpapasigla kay Frankenstein at humahantong sa kanya gamit ang Dark Spear sa mas mabigat na lawak. Nagulat sina Jegetal at Ragor sa kapangyarihan ni Frankenstein, na insulto ng huli sa pagtatanong kung bakit hindi maaaring manghuli ng mga maharlika ang mga tao kapag malayang ginagawa ito ng mga maharlika. Nagulat ang dalawang pinuno ng angkan, sinabi ni Ragor na hindi sila bumubuo ng mga kasunduan sa dugo dahil lang, ngunit tumugon si Frankenstein na maraming mga maharlika ang tinatreto ang mga tao na parang mga laruan. Habang lumalago ang galit ni Frankenstein, mas ginagamit niya ang Dark Spear, na umuurong habang natigil ito at nagsimulang ubusin siya. Ito ay may Jegetal stepping in gamit ang kanyang nag-iisang armas, Rogosis II. Upang maiwasan ang isang sakuna sa resulta, si Frankenstein namamahala upang makatakas. Ang kanyang mga bakas ng dugo ay humahantong sa Nobles Estate, kung saan kinuha niya at isinusuot ang isa sa mga kamisete ni Razel. Naglalakad si Frankenstein sa walang laman na estate hanggang sa makarating siya kay Razel, na nakatingin sa labas ng bintana, ngunit lumingon siya para tingnan siya. Pagkatapos ng mga kredito, sinabi ni Razel na suot ni Frankenstein ang kanyang kamiseta, na naging dahilan upang humingi siya ng tawad. Sa pagpapatuloy mula sa flashback sa nakaraang episode, sinubukan ni Frankenstein na linlangin si Razel sa pag-iisip na siya ay isang bagong empleyado, na nabigo habang si Razel ay nabubuhay ng mag-isa. Dumating sina Jegetal at Ragor, lumuhad at nagpapaliwanag na inutusan sila ng Panginoon na dalhin si Frankenstein sa kanya. Sinabi ni Razel, nang makita ang dugo ni Frankenstein na tumatagos sa kanyang kamiseta, ginamit ang kanyang kapangyarihan upang palitan ang mga damit ni Frankenstein at sinabing hindi nila siya makukuha. Habang nagtatrabaho siya sa estate, nagtataka si Frankenstein kung sino si Razel kapag nakinig at umalis ang mga pinuno ng angkan. 5 taon pagkatapos ng tanghali, nag-sparring sina Frankenstein at Ragor nang magsimulang ubusin ng Dark Spear si Frankenstein. Inatake ng Dark Spear si Ragor, kahit na hindi siya nasaktan, habang si Frankenstein. Napaluhod si Frankenstein at inilahad ni Ragor ang kanyang kamay upang tulungan siyang tumayo, na kinuha niya. Samantala, sinabi ni Jegetal kay Razel na sa palagay niya ay mapanganib pa rin si Frankenstein at gawin siyang bisitahin ang Panginoon. Sa gabi, ibinuhusan ni Frankenstein si Razel ng tsaa at tinanong kung nakita ba siya sa bintana buong araw nang malaman na ang mga huling beses na umalis si Razel sa estate ay noong bumisita siya sa Panginoon bago pa man dumating si Frankenstein. Tinatanong din niya kung ano ang laging tinitingnan ni Razel sa araw. Sa wakas ay pumunta si Frankenstein upang salubungin ang Panginoon at dumaan sa kanilang nakahod na maharlika na halatang ayaw sa kanya, kabilang si Uruk-hai Agvain. Sa silid ng trono,
ang Panginoon ay nakipag-usap kay Frankenstein tungkol sa iba pang mga bagay, tulad ng kanyang kaugnayan kay Razel, na humahantong sa kanyang pagdadalamati tungkol sa hindi pagkilos ni Razel na malapit sa kanya. Tinanong din niya si Frankenstein na pirmahan kung bakit hindi pa siya nakakabuo ng isang kasunduan sa dugo kay Razel, pati na rin ang kanyang papel bilang nobles. Nagulat si Frankenstein sa kilos ng Panginoon. Ang eksena pagkatapos ay nagpapakita ng isang grupo ng mga nakahod na maharlika na nagrereklamo tungkol kay Frankenstein, habang sina Jejetel, Rigor at Urichai ay nanunood. Nang sabihin ng Panginoon na nais niyang magkasundo sina Frankenstein at Razel, nagalit si Urichai kay Jejetel, at pagkatapos ay tumutol din sa mas makatwirang paraan. Ang sabi ng Panginoon ay gusto lang niyang maging masaya si Razel, na lalong ikinagalit ni Urichai. Sa ibang araw, naglalakad si Frankenstein sa pasilyo ng kastilyo nang makita niya si Jejetel. Ginamit ng Panginoon si Frankenstein para magpadala ng mga mensahe kay Razel sa kabila ng hindi nakatanggap ng tugon. Pagkatapos ay hiniling ni Frankenstein kay Jejetel na makipagsapalaran sa kanya, na tinanggihan niya, na nagbabala kay Frankenstein na huwag magdulot ng anumang problema kay Razel. Pagkatapos dumating si Urichai na may dalang dalawang flunkies na may hood at sinabihan si Frankenstein na makikipag-spar siya sa kanya, na hayagang pag-alit at bastos sa lahat ng oras. Sa isang coliseum, sina Frankenstein at Urichai ay nakikipaglaban kina Jejetel at Rigor. Lumilitaw na mas malakas ang panunood kay Urichai kahit na ipinatawag ni Frankenstein si Dark Spear, ngunit sinabi ni Rager na nagpipigil si Frankenstein dahil ayaw niyang magalit si Dark Spear. Napagtanto ni Frankenstein na si Urichai ay tila nagseselos sa atensyon na natatanggap niya mula kay Razel, sa baluktot na paraan na ipinakikita nito sa galit sa kanya upang magmukmok. Pagkatapos ay nagsimulang umulan at ipinakita si Urichai na may matinding dumudugo na sugat sa mata. Habang si Frankenstein ay nawala ang lahat ng dahilan kay Dark Spear, sina Jejetel at Rigor ay humakbang laban sa mga protesta ni Urichai, na nagsasabi na kahit anong pilit niya, hindi niya magagawang talunin si Frankenstein. Nagpakawala si Frankenstein ng isang malaking pag-atake, sa gitna kung saan lumilitaw ang isang makabulag na asol na puting liwanag na haligi. Habang humihina ang alikabok, ipinakita ang Panginoon at si Razel na dumating at magkabalikan. Tinanong ng Panginoon kung ano ang gagawin nila kay Urichai, na hinihiling kay Razel na ipasa ang kanyang hatol. Lumapit si Razel kay Frankenstein, hinarangan ang kanyang pag-atake, kahit na nasugatan siya sa kanyang pisngi. Gamit ang dugo mula sa kanyang hiwa, si Razel ay lumikha ng isang larangan ng dugo upang supilin si Frankenstein, at ang kanyang mga pakpak ng dugo ay lilitaw pagkatapos. Inabot niya ang pisngi ni Frankenstein kung saan din siya dumudugo, at dinala ang kanyang hinlalaki upang ipahid ang dugo sa sarili niyang labi. May isang zoom in sa mata ni Frankenstein, at pagkatapos ay ipinakita siyang lumulutang sa isang beige void kung saan narinig niya ang boses ni Razel. Nang makita siya, inabot siya ni Frankenstein. Pagkatapos ay bumalik sa likuran, totoong mundo, bumalik siya sa normal at bumagsak. Nang makita ang lahat ng ito, tinanong ng Panginoon si Razel kung ito ang kanyang desisyon. Nagising si Frankenstein sa isang malaking kama, nakabenda. Pagkatapos ay bihis na siya gaya ng dati, pinuntahan niya si Razel, na nagpaalam sa kanya na dapat silang pumuntang magkasama sa Panginoon. Humingi si Razel ng tsaa, umuubo ng dugo. Habang umaalis si Frankenstein, pinag-iisipan ito at kung ano ang nangyari sa kusina, natapon ni Frankenstein ang ibinubuhos niyang tsaa. Pagkatapos, kapag binigyan niya si Razel ng isang tasa ng tsaa, ipinakita na hiniwa niya ang kanyang palso at dinagdagan ng kaunting dugo dito. Pagkatapos humigop, tinanong ni Razel kung sumasang-ayon siya sa kasunduan ng dugo. At si Frankenstein, lumuluhod at tinatawag si Razel Master. Dito nagtatapos ang flashback. Bumalik sa kasalukuyang araw sa bahay ni Frankenstein, sinabi ni Jejetel kay Frankenstein na pinagsisisihan niya na pinahintulutang mangyari ang kasunduan sa dugo na iyon. Ang dalawang nag-uusap at si Jejetel ay ipinakita na naghahaponan kasama ang sambahayan habang ipinapaliwanag ni Frankenstein kung paano tinatamasa ni Razel ang buhay na ito. Naglalaro ng card game sina Regis, Sarah, Takeo at Tao habang nanunood ang iba. Sinabi ni Jejetel na nagbago si Razel, na itinutuwid siya ni Frankenstein, sinabi na ang kapaligiran sa paligid ni Razel ang nagbago, hindi siya mismo. Sa balcony, ipinaalam ni Jejetel kina Regis at Sarah na babalik siya sa Locdania. Sinabi niya kay Regis na tumira sa bahay hanggang sa gawin niya ang kanyang mga tungkulin at hilingin kay Sarah na alagaan siya. Inaasahan din niya ang pinakamahusay para sa dalawa.
Bumalik sa silid ng trono sa Lucdania, si Jegetal ay nagulat kay Lord Rastrea na sina Regis at Sara ay nagkamali sa kanilang ulat tungkol sa posibleng pagkakaroon ng isang maharlika. Nagbanta siyang babasahin ang nasa isip nito at kapag tinanggihan siya nito, sasabihin niyang gagawin niya ito kay Sara, na sa halip ay hindi kayang labanan ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay inutusan niya si Rojak na kunin si Sara at ilagay si Jegetal sa bilangguan, na ikinagulat ng lahat ng mga pinuno ng angkan. Pagkatapos ay pumasok si Rael sa kabila ng mga pinuno ng clan lamang ang pinapayagang makapasok, na humihiling na ipadala upang kunin si Sara sa halip. Pinahihintulutan ito ni Rastrea, na lumilikha ng isang piraso ng papel na may hangganan sa kanyang oracle mula sa manipis na hangin. Dumating si Rael sa Tokyo, Japan sa libreng panahon ng pag-aaral. Tinangka ni Toshiro na makasali si Regis sa isang papel na paligsahan sa paglipad ng eroplano. Nagulat si Regis nang hindi lang sina Manabo, kundi maging sina Razel at Sara ang nakibahagi. Si M21 at Takeo at Tao ay masyadong ginulo ng isang grupo ng mga babaeng estudyante upang mapansin si Rael na dumarating sa Iran. Gumagamit siya ng mind control sa buong paaralan, dahilan upang mapansin ni Razel, Regis at Sara ang kanyang presensya. Napansin ng trio ng mga security guard na may malinang ang mga babaeng estudyante ay blanko na bumalik sa klase. Samantala, sinabi ni Regis at Sara kay Razel na haharapin nila ang usapin. Hinarap ng tatlo si Rael, na napagtanto na sila ay binagong mga tao at sinaksak si M21 sa likod gamit ang kanyang kamay. Naiinis si Rael sa kanila, ngunit bago sila makalaban, pumasok sina Regis at Sara. Hindi pinansin si Regis, nasa sabik si Rael na makita si Sara at sinabi sa kanya na dumating siya para ibalik siya sa Lucdania. Hindi na niya ito nakita mula nang mag-propose siya sa kanya 10 taon na ang nakakaraan dahil siya ay inilagay sa solitary confinement at kamakailan lamang ay nakalabas. Nang si Regis ay patuloy na sinusubukang kausapin siya, hinawakan siya ni Rael sa isang chokehold at huminto lamang kapag hiniling sa kanya ni Sara. Aalis siya kapag sinabihan siya ni Sara, bagamat hindi bago bumulong sa kanyang tainga na ayaw niyang malungkot siya. Pagkatapos sabihin na dapat siyang makinig sa kanya, tinanong ni Regis si Sara kung may sinabi si Rael sa kanya, ngunit pinutol siya ng pag-aalala ni Takeo at Tao para kay M21. Bumalik sa bahay ni Frankenstein, nagpapagaling si M21 sa isang eksperimentong pod habang ang iba pang sambahayan ay nagtitipon na nagsasabi kay Frankenstein kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Regis na si Rael ang pureblood younger brother ng Kershaw clan leader. Nagtanong si Tao tungkol sa proposal na binanggit noon, kung saan sinagot ni Sara at Regis na nang tanggihan ni Sara ang alok, sinira ni Rael ang paligid at pinigilan siya ni Rojak, na pagkatapos ay ikinulong siya. Ang edad ni Regis ay natutunan din. Siya ay 199, na si Rael ay higit sa 2 beses sa kanyang edad. Sa lab ni Frankenstein, sumailalim sina Takeo at Tao sa pagsusuri sa kalusugan dahil nag-aalala si Frankenstein tungkol sa estilo ng pagbabago ng Union. Tinanong nila si Frankenstein kung kamusta si M21, kung saan ang sagot ay halos ganap na gumaling dahil siya ay nagkaroon ng mabilis na pagbabagong buhay dahil noong ipinakita sa kanya ni Razel kung ano ang magiging hitsura niya sa buong kapangyarihan. Hiniling ni Takeo at Tao kay Frankenstein na tulungan silang lumakas dahil nais nilang maprotektahan ang kanilang mga kasama. Natural, sumasang-ayon si Frankenstein. Sa balcony, lumapit si Sara kay Regis. Siya ay nag-isip tungkol sa pangangatuwiran ni Rael para sa kanyang mga aksyon, na maaaring maging kawalang kasiyahan tungkol sa kanyang posisyon at ang posibilidad na kunin ang angkan ng lawyer. Pagkatapos ay sinabi ni Regis kay Sara na parang kanyang pamilya kaya hindi niya hahayaan na gawin ni Rael ang anumang gusto niya. Naalala ni Sara ang sinabi ni Rael sa kanya, ipinatong ang kamay sa ulo ni Regis at sinabi sa kanya na hindi niya type si Rael. Hindi sinasabi kahit kanino, umalis si Sara mag-isa. Kahit na napansin ni Frankenstein at Razel. Hiniling ni Frankenstein sa kanyang Panginoon na hayaan siyang harapin ang bagay na iyon at si Razel ay sumang-ayon dito, itinaas ang selyo sa kapangyarihan ni Frankenstein. Nakipagkita si Sara kay Rael sa tuktok ng isang gusali. Niligawan niya ito at muling nag-propose, na hindi matagumpay na iniinsulto ang mga tao habang siya ay naroon. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi sa kanya ni Sara na hindi niya tinitingnan ang mga tao tulad ng pagtingin niya at na gusto niyang manatili sa kanila kaysa sa kanya. Ikinagalit nito si Rael, ngunit bago siya magkaroon ng pagkakataong gumawa ng anuman, dumating sa kanya ang Dark Spear projectiles. Tinanong ni Frankenstein si Rael kung bakit siya napunta sa Japan, ngunit hindi siya sumagot, sa halip ay umatake siya sa galit tungkol sa parehong mga aksyon ni Rael kay Sara at M21, lumilitaw ang enerhiya ng wing language sa paligid ni Frankenstein habang nagpapadala siya ng mas maraming projectiles kay Rael,
na umiiwas sa kanila sa kanyang bilis. Gayunpaman, sa pag-atake kay Frankenstein gamit ang dalawang doppelganger ng kanyang sarili, si Rail ay ipinako sa itaas na braso ng pag-atake ni Frankenstein. Binanggit ni Frankenstein na si Rail ay may soul weapon na ikinagulat ni Sarah at itinanggi dahil hindi siya pinuno ng angkan, ngunit sinabi ni Frankenstein na naramdaman niya ito. Ipinatawag ni Rail ang kanyang nag-iisang sandata, ang Grandy at inatake si Frankenstein. Nag-iiwan ito ng sugat na hugis X sa kanyang katawan. Pagkatapos ay ipinatawag ni Frankenstein si Dark Spear at ang laban ng dalawa ay umabot sa antas kung saan napansin ni Takeo, Tao at Razel ang mga epekto mula sa bahay. Dumating si Regis sa tabi ni Sarah at hiniling niya sa kanya na tulungan silang pigilan sila. Naglulunsad ng isang aura beam kay Rail, iniwasan niya ang parehong pag-atake ni Regis at ang pag-ugoy ng Death Side mula kay Sarah. Laking gulat ni Rail na willing si Sarah na ipaglaban siya. Kapag hiniling niya na umalis siya, sa wakas ay inilabas niya ang utos mula kay Lord Rastrea, na naging dahilan upang mapaluhod sina Regis at Sarah. Tinanggap ni Sarah ang utos habang sinabihan si Regis na hindi siya makakasama. Sinabi ni Rail na sabik na si Jegetal na makita siya, kahit na maaaring patay na siya ngayon, na ikinagulat ng lahat. Umalis si Sarah kasama si Rail. Nagulat si Frankenstein kay Razel, na nag-isip na ang sitwasyon ni Jegetal ay dahil sa hindi niya pag-uulat sa kanila. Pagkatapos ay sumama si Frankenstein kay Regis sa balcony at sinabi sa kanya na pupunta sila sa Lucdonia. Sa silid ng trono ng Lucdonia, iniulat ni Rosaria kay Rastrea na babalik na si Sarah at baka makita rin nila ang taksil sa lalong madaling panahon. Nagkaroon ng maikling flashback si Rastrea noong bata pa siya at nakita niya ang kanyang ama na nakikipag-usap kay Razel. Sa after-credit scene, kinukumbinsi ni Takeo at Tao si M21 na hayaan silang tumulong sa kanyang mga gawain. Nagsisimula ang episode sa isang flashback na itinakda sa Lucdonia. Naglalakad sina Jegetal at Rastrea sa isang hallway at tinatalakay ang kanyang mga tungkulin nang makita nilang dumaan si Razel pabalik sa kasalukuyan. Dumating sina Rail at Sarah sa silid ng trono kung saan naghihintay sa kanila si Rastrea at ang mga pinuno ng clan. Lumuhad si Sarah at binati si Rastrea. Tinanong ni Rastrea kung ang ulat tungkol sa posibleng pagkikita nila ng isang maharlika ay hindi totoo at si Sarah, na nalaman na si Jegetal ay nabilanggo, ay nagsabi na hindi siya makasagot. Ito ay humahantong kay Rastrea na gumamit ng kontrol sa pag-iisip, kahit na nilabanan ito ni Sarah, na nagiging sanhi ng kanyang sakit. Nang makita ito, nagsalita si Rail na wala siyang nakilalang mga maharlika, mga binagong tao lamang at si Frankenstein. Sumingit din si Carius dahil hindi na kinaya ni Sarah ang interogasyon at huminto si Rastrea. Inutusan niya si Carius na ilagay si Sarah sa bilangguan at si Rojak upang tanungin si Jegetal. Sina Frankenstein, Razel at Regis ay nasa isang jet plane na patungo sa Lucdonia. Tiniyak ni Frankenstein kay Regis na magiging maayos sina M21, Takeo at Tao kahit na dumating ang Union, dahil mayroon siyang maikling flashback kung saan binibigyan niya sila ng mga tabletes sa pangalan na Tito na nagpapalakas ng kanilang kapangyarihan. Ang jet ay may turbulence, na nagpapahiwatig na sila ay nasa Lucdonia. Tinitingnan ni Rail si Sarah, na gumuho sa loob ng isang selda. Samantala, apat sa mga pinuno ng angkan, sina Carius, Kay, Lourdes at Rosaria ay nag-uusap kung ano ang nangyayari sa isang parlor room sa kastilyo. Wala sa kanila ang naniniwala na si Jegetal o Sarah ay magtataksil sa Panginoon. Dumating si Rojak, na walang swerte sa pagtatanong kay Jegetal at pinaalis ni Rastrea, na gustong tumuon sa kanyang mga tungkulin. May kumatok sa pinto at pumasok ang isang Central Knight, na ipinaalam sa mga pinuno ng angkan na may bumagsak na jetcraft sa baybayin ng Lucdonia, kahit na hindi pa nila alam kung sino ang nakasakay. Sinabi sa kanya ni Lourdes na tipunin ang mga kabalyero, na nagpa siya na magulat kay Rastrea. Pagkatapos nilang mangalap ng higit pang impormasyon, naglalakad sina Frankenstein, Razel at Regis sa isang kagubatan. Nagbabala si Regis na ang ipinagbabawal na rehiyon na ginawa ng nakaraang Panginoon ay nasa unahan lamang at hindi sila dapat pumasok dahil may mga kabalyerong magpapatrolya sa lugar, ngunit hindi siya pinansin. Pagpasok sa Nobles Estate, sinabihan ni Frankenstein si Regis na manatili kung nasaan siya. Sina Frankenstein at Razel ay pumunta sa santuwaryo sa loob ng estate kung saan nakita nila ang nag-iisang sandata ng Panginoon, ang Ragnarok. Nang maramdaman ng isang bagay, umalis si Regis upang makita ang isang grupo ng mga Central Knights na nakatuklas ng kanilang mga yapak. Inakpen niya ang kanyang mukha at inatake ang mga ito upang patumbahin sila para hindi sila matuklasan, humihingi ng paumanhin habang ginagawa niya iyon, ang kanyang mukha ay nahayag habang siya ay nakikipaglaban at ang mga kabalyero ay namangha.
Sina M21 at Takeo at Tao ay tumulong sa kanya habang ipinakilala sila ni Tao bilang Arc Force sa isang silid ng Nobles Estate. Tinanong ni Frankenstein ang tatlo kung bakit sila nandito. Nakatago sila sa jet plane dahil pakiramdam nila kailangan nilang tumulong. Ipinaliwanag ni na Frankenstein at Razel sa kanila at kay Rehis na sina Jegetal at Sarah ay nagkakaproblema dahil sa pagsisikap na protektahan si Razel, na itinuturing na isang kriminal na naging sanhi ng pagkamatay ng nakaraang Panginoon. Ipinaliwanag din ni Frankenstein na ang Nobles ay isang titulo na para lamang kay Razel, hindi sa mga maharlika sa kabuuan. Kahit narinig na nila ang katotohanan, hangad pa rin ng tatlo at ni Regis na tulungan si Razel sa iba't ibang dahilan. Nag-flashback si Razel kung saan siya ay nakikipagtsaa sa isang gazebo kasama ang dating Panginoon, na nagsasabing nagbago si Razel mula nang dumating si Frankenstein. Tinukoy ng naunang Panginoon si Frankenstein bilang pamilya ni Razel, na kinikilala din kung gaano siya inaalagaan ng dating Panginoon. Tinanong ng dating Panginoon si Razel kung may interes ba siyang maging Panginoon. Nang matapos ang flashback, sinabi ni Razel na pupunta siya sa santuwaryo sa kastilyo. Nagulat si Ludes kay Rastrea tungkol sa insidente sa trio at Regis. Dahil dito, naniniwala silang kinampihan niya si Razel. Sa pamamagitan lamang ng pagprotesta ni Carius, inutusan ni Rastrea si Ludes na paalisin ang mga kabalyero mula sa rehiyon ng ipinagbabawal na rank at sinabi na dapat parusahan si Jegetal, alam na nangangahulugan ito ng sapilitang walang hanggang pagtulog. Nagprotesta ang mga pinuno ng angkan dahil mataas ang pagpapahalaga nila kay Jegetal. Dahil dito, nagpasya si Rastrea na bigyan ng pagpipilian si Jegetal. Nag-flashback si Rastrea habang naglalakad siya sa isang courtyard. Ginagawa niya ang kanyang mga tungkulin at nakikipag-usap kay Jegetal, na pupunta para makita ang dating Panginoon na muling tumawag kay Razel. Matapos ang isang montage ng kanyang pagsasagawa ng kanyang trabaho, ipinaalam sa kanya ni Jegetal na pinuri siya ng kanyang ama. Sa pagnanais na makipag-usap sa kanya, pumunta siya sa courtyard kung saan narinig niyang tinanong niya si Razel kung gusto niyang maging Panginoon. Tumatakbo siyang umiiyak at nagtataka kung bakit si Razel ang pipiliin ng kanyang ama kaysa sa kanya. Pagdating sa selda ni Jegetal, ipinaalam sa kanya ni Rastrea na dumating na si Razel. Sinabi niya sa kanya kung sasabihin niya sa kanya ang katotohanan ng aktwal na nangyari sa pagbisita niya sa Japan, ililibre siya nito. Ginawa ito ni Jegetal. Ngunit pagkatapos ay hiniling sa kanya na parusahan pa rin siya para sa paggawa ng isang krimen. Bumalik sa silid ng trono, inalis ni Rastrea si Jegetal sa kanyang posisyon bilang pinuno ng angkan at sinentensyahan siyang bitayin. Nagulat ang mga pinuno ng angkan, pagkatapos ay inutusan niya sina Carius at Rojak na dalhin ang mga nanghihimasok sa kanya. Nasa may entrance ng throne room si Rael at nakikinig. Pagkatapos ng mga kredito, naglalakad sina Carius at Rojak sa isang pasilyo at tinatalakay kung ano ang nangyari. Ang mga kabalyero ay abala at ang dalawang nagbabantay sa selda ni Sarah ay ipinaalam ng isa pa na si Jegetal ay nahatulan na ng walang hanggang pagtulog. Nang marinig ito, nakipaghiwalay si Sarah kay Scythe. Si M21 at Regis ay tumatakbo patungo sa kastilyo habang nagtatalo gaya ng dati. Ang kanilang trabaho ay maging pain at pang-akit sa mga kaaway upang matulungan sina Frankenstein at Razel na makarating sa santuwaryo ng Panginoon. Kasama sina Takeo at Tao bilang backup, dumating si Rael sa harap nila sa isang hallway ng kastilyo. Napatakbo si Sarah kay Rosaria, na nagsabi sa kanya na bumalik sa kanyang selda. Tumanggi si Sarah, dahilan para salakayin siya ni Rosaria. Gumanti si Sarah, at sinabing isa rin siyang pinuno ng angkan at handang gawin ang dapat niyang gawin. Humingi si Regis ng riles tungkol kay Sarah at nalaman na hindi lamang siya nakulong, ang kanyang lolo na si Jegetal ay nasentensyahan din ng bitay. Inatake ni Rael si Regis ngunit pinoprotektahan siya ni M21, sinabihan siyang magpatuloy. Hindi pinansin ni M21 ang mga protesta ni Regis at inatake si Rael. Inalalayan siya ni Takeo mula sa malayo habang sinabihan din ni Tao si Regis na umalis. Kinuha din ni Takeo at Tao ang tea. Pagkatapos ay umalis si Regis habang si Rael ay nagalit matapos magtamo ng sugat sa kanyang mukha mula sa naunang pagbaril ni Takeo. Habang nag-aaway sina Rosaria at Sarah, nawasak ang kastilyo. Ipinatawag ni Sarah ang Death Scythe, kaya ipinatawag ni Rosaria ang sarili niyang soul weapon na Blood Witch bilang tugon. Kitang-kita kahit kina Carius at Rojak ang pagsabog ng kastilyo dahil sa kanilang pag-aaway, nagkomento ang dating na walang pagpipigil si Rosaria. Pagkatapos ay napansin ni Rojak si Regis at kumilos upang sundan siya, ngunit pinigilan siya ni Carius na sinabing pupunta siya sa halip, binabalaan si Carius na huwag hayaan ang kanyang emosyon na makahadlang.
Umalis si Rojak at ganun din si Carius at M21, kasama sina Takeo at Tao, na ang balat ay naging madilim na kulay abo at naglalabas ng aura bilang resulta ng pagkuha ng tito. Nakita si Rail na isang mahirap na kalaban. Kailangang maging mas malapit, sinabihan ni Tao si M21 na suyuan si Rail tulad ng ginagawa niya kay Regis, na matagumpay na nagawa ni M21. Ito ay humantong kay Rail na nasaktan ng ilang mga pag-atake at ipinatawag ang Grandia. Lumingon sina Frankenstein at Razel para tingnan ang liwanag mula sa samanang mula sa kinaroroonan nila. Tinanong ni Razel si Frankenstein kung nag-aalala siya kung saan sinabi ni Frankenstein na mapagkakatiwalaan sila at tumalikod na umalis hanggang sa magtanong muli si Razel. Sinabihan ni Carius si Regis na umalis sa Lukdania hanggang sa maalis si Jegetal, na tinanggihan ni Regis na gawin. Nang makita ang kanyang paniniwala, binigyan ni Carius ng hamon si Regis. Matamaan siya at tutulungan niya si Regis na makita si Jegetal. Pinaulanan ni Rail ng X-shaped attack ang katawan ni M21 dahilan para mapaluhod ito. Dahil hindi matagumpay ang kanilang mga long-range attack, mabilis na lumapit sina Takeo at Tao para tulungan si M21 na binubugbog. Ito ay humahantong lamang sa kanila na binugbog din ni Rail, na tinatreto sila na parang dumi. Pinuna ni M21 ang kanyang saloobin, ngunit bago magawa ni Rail ang anumang bagay, lumitaw si Rojak. Tinanong niya si Rail, na nagtatago kay Grandia sa kanyang likuran, kung ano ang kanyang ginagawa. Dumating si Frankenstein at ibinato si Rail na may mga spike ng Dark Spears. Si Rojak ay gumagalaw sa harap ni Rail at bilang paggalang kay Frankenstein na nakipaglaban sa kanilang ama, ipinatawag si Kartas. Ipinatawag din ni Frankenstein si Dark Spear at nagsalubong ang dalawa kina Carius at Regis. Ang huli ay nabibigo ngunit hindi susuko. Isa sa mga dahilan ay dahil alam niyang kapag siya ay binitawan, si Carius ay mapaparusahan dahil dito. Si Rastreya ay nasa harap ng kabaong sa santuwaryo, iniisip kung paano hindi papayag ang kanyang ama sa pakikipaglaban ng kanyang ama kay Razel mula sa itaas ng hagdan. Inutusan niya si Ludas na dalhin si Jegetal at tinawag si Rosaria telepathically. Sinabi ni Rosaria sa isang talo ng Sara na tinatawag sila ng Panginoon. Matindi ang laban nina Frankenstein at Rojak habang nanunood sina Rail at ang trio. Gumagamit si Rojak ng iba't ibang kasanayan at diskarte na hinaharangan at kina-counter ni Frankenstein, na naging dahilan upang may bulalas ni Tao na siya ay cool. Nagagalit ito kay Rail, na naglunsad ng pag-atake sa trio upang protektahan sila. Inaatake ni Frankenstein si Rojak. Natutuwa si Rail, bagaman napatigil siya sa paalala ni Rojak. Dahil alam niyang hindi niya tatamaan si Frankenstein, sinugatan ni Rojak ang sarili, tinuruan si Rail. Habang ginagawa niya, nahuli ni Carius si Regis, na malapit nang mag-collapse. Humingi ng paumanhin si Regis at natarante si Carius nang mahinang hinampas ni Regis si Karina Carius sa gilid ng kanyang kamao. Pagkatapos ay nagkomento si Carius na ang kanyang panahon sa mga tao ay nagbago sa kanya. Sa sanctuary, sina Jegetal at Sara ay nakayakap at nakaluhod, kasama sina Ludas, Kay at Rosaria sa paligid nila. Sa itaas pa rin ng hagdan at sa harap ng kabaong, sinabi ni Rastreya kay Sara na siya ay papatayin din dahil sa pagtulong sa isang taksil, na naging dahilan upang magprotesta ang mga pinuno ng angkan. Sinabi ni Jegetal na hindi na kailangan, ayaw din daw gawin ni Rastreya kaya naman nasa santuwaryo sila kung saan natutulog ang lahat ng mga naunang Panginoon. Ipinagtanggol niya sina Razel at Sara, pinalaki si Frankenstein nang sabihin ni Rastreya na papatayin din niya si Razel. Pinapanood ang kanyang kapatid na ibinaon ng Dark Spear, hiniling ni Rail kay Rojak na i-absorb si Grandia. Tumanggi si Rojak, dahil alam na niya na hinati ni Ragor ang karta para ibigay sa kanilang dalawa, sa kabila ng mga pinuno lamang ng angkan ang sinadya upang magkaroon ng mga sandata ng kaluluwa. Sinabi ni Frankenstein na si Rojak ay tulad ni Rhaegar at pagkatapos ay dapat nilang ipagpatuloy ang laban. Sa sanctuary, pinuna ni Jegetal si Rastreya at ipinahayag sa iba pang mga pinuno ng angkan na kinamumuhian niya si Razel dahil inalok siya ng posisyon ng Panginoon. Ikinagulat nila ito, kahit na nagpatuloy si Jegetal, na nagsasabi na ang kanyang krimen ay nabigo siyang gabayan siya ng maayos at hindi niya naiintindihan ang dating Panginoon o si Razel. Iniinsulto ng mga pinuno ng angkan ang sinasabi niya tungkol sa mga ngiti ni Rastreya at Jegetal. Pagkatapos ay sinabi niya kay Rastreya na i-execute siya. Pumayag si Rastreya, tinawag si Ragnarok at tumalon pababa mula sa dais bago niya ito maituloy. Bumukas ang mga pinto at pumasok si Razel, ang kanyang mga damit ay nagbabago mula sa kanyang Wyran uniform hanggang sa itim at ginto ng mga maharlika.
Matapos ang pagpasok ni Razel sa santuwaryo ng Panginoon, hiniling sa kanya ni Jejetel na alagaan ang mga natitira pagkatapos niyang pumasok sa sapilitang walang hanggang pagtulog. Si Razel sa kanyang bahagi ay tumangging magpapatay ng sinuman. Habang papalapit siya, humakbang si Kay upang labanan siya, ipinatawag ang kanyang nag-iisang sandata, ang Garandia, ngunit hindi matagumpay ang kanyang mga pag-atake. Si Rosaria ang susunod sa Blood Witch, ngunit nabigo rin kapag ginamit ni Ludas ang Easy Rock. Sinabi ni Razel na siya ay mula sa angkan na nakatuon sa proteksyon at ang kanyang pag-atake ay nawasak din. Pagkatapos ay ginamit ni Razel ang kontrol sa pag-iisip upang ipaluhod ang tatlo, kasama si Jejetel, na nagpapaliwanag na ang Nobles ay may kapangyarihan na mas higit pa kaysa sa Panginoon dahil sila ay nilalayong parusahan sila kung kinakailangan. Habang sinusubukan ng tatlong pinuno ng angkan na pigilan ang kontrol sa pag-iisip, sinabihan sila ni Rastrea na tumayo dahil lalabanan niya siya. Nag-iipon siya ng kapangyarihan sa paligid ng Ragnarok Rock, na nararamdaman ni Nakarias at Regis pati na rin ng mga further away, Frankenstein, M21, Rail, Rojak, Takeo at Tao. Ito ang dahilan kung bakit silang lahat ay tumungo sa santuwaryo. Inatake ni Rastrea si Razel gamit ang nakalap na kapangyarihan, kailangang protektahan ni Ludas ang kanyang sarili at ang iba pang dalawang pinuno ng angkan tulad ng ginagawa niya. Siya ay patuloy na nagtatanggol sa kanila habang sina Razel at Rastrea ay nakikipagsagupaan kay Razel Block, na hinaharangan si Ragnarok gamit ang kanyang hubad na kamay sa isang pagkakataon. Sinabihan sila ni Rastrea na tumayo nang ihagis siya ni Razel sa isang pader habang nais niyang gawin ito ng mag-isa. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Razel na gamitin ang kanyang buong kapangyarihan. Ito ay humahantong kay Rastrea na lumikha at umaatake gamit ang isang larangan ng dugo. Nang mabigo ang kanyang pag-atake, bumagsak si Rastrea, nalaglag si Ragnarok. Iniisip niya kung sinadya ba siyang matalo muli, tulad noong mas pinili ng kanyang ama si Razel kaysa sa kanya. Ang kanyang mga pinuno ng angkan ay lumapit sa kanyang harapan, na sinasabi sa kanya na nagtitiwala sila sa kanya. Habang naghahanda silang labanan si Razel ng magkasama, sinabi ni Razel na ito ay walang silbi dahil pagkatapos lamang na makabisado ni Rastrea ang kanyang kapangyarihan ay masasaktan niya ito. Sinalakay ni Nakay, Ludas at Rosaria, kahit na walang kahirap-hirap na hinarap sila ni Razel. Pagkatapos ay lumikha siya ng isang larangan ng dugo, na naging dahilan upang tumalon si Rastrea mula sa likod ng kalasag ni Ludas at lumikha ng kanyang sarili. Muling nagsagupaan ang dalawa, kung saan nakuha ni Rastrea ang isang maliit na hiwa sa mukha ni Razel. Sinabi niya na hindi siya nag-iisa dahil kasama niya ang kanyang mga pinuno ng clan habang si Rastrea ay bumagsak, na nahuli ni Kay. Kapag siya ay tapos na sa pagsasalita, siya ay bumagsak din, at nahuli ni Frankenstein, na kararating lang. Agad namang dumating sina Rojak at Rail. Nilapitan ni Razel si Rastrea, na inihanda ang sarili para mapatay. Pagkatapos ay ipinatawag ni Razel ang Ragnarok na iniwan ng nakaraang Panginoon para sa kanya, na ikinagulat ng lahat. Ang dalawang Ragnarok ay umalangaw-ngaw, na naging sanhi ng isang kumikinang na pagpapakita ng nakaraang Panginoon sa isang mahabang puting gown. Sa puntong ito, dumating ang trio ng binagong mga tao. Ipinaliwanag ng nakaraang Panginoon na siya ay isang natitirang alaala pati na rin ang katotohanan ng nangyari. Hindi siya pinatay, ngunit inalipin sa halip ay pumasok sa walang hanggang pagtulog ng kusang loob kasama ang ilan sa kanyang mga pinuno ng angkan upang mahikayat ang pagbabago sa mga maharlika tulad ng naroroon sa mga tao. Hiniling din niya na manatili si Jejetel. Nang tanungin, ipinaliwanag ni Jejetel na hindi niya sinabi ang totoo dahil sa kaguluhang dulot ng pagbabago ng mga Panginoon. Bagamat nagkaroon siya ng pagkakataon na pabulaanan ng mga chismis na si Razel ay isang taksil, dahil nakitang pinag-isa nito si Rastrea at ang mga pinuno ng angkan, hindi niya ginawa. Iniaalay niya ang kanyang buhay para sa pagsisinungaling sa mga pinuno ng angkan, napagtanto na ang pagpapanatiling nagkakaisa sa kanila ang dahilan din kung bakit napakapilit ni Jejetel na bitayin. Sa muling paghiling ni Jejetel na mapatay, sa wakas ay dumating si Carius, pumasok at itinapon si Regis sa sahig sa tabi ng kanyang lolo at Sara. Hiniling ni Regis na mapatay kasama si Jejetel, kung saan sinaway ni Ludas at Resources Azaria si Carius. Pagkatapos ay hiniling ni Carius kay Rastrea na huwag i-execute si Regis, sa pagsang-ayon ni Rojak. Ang mga pinuno ng angkan ay lumuhad sa pag-asang makikinig siya sa kanila. Pagkatapos ay lumakad si Rastrea kay Jejetel, na tinawag ang isang kapangyarihan na sumisira sa manacles nila ni Sara. Nakaluhod, ipinatong ni Rastrea ang kanyang ulo laban kay Jejetel, na sinasabing hindi niya ito mapapatay.
Ang dalawang Ragnarok ay pinagsama sa isa sa nakaraang pagpapakita ng Panginoon. Pagsasabi ng ilang huling salita, sinabi niya sa kanya na mahal niya siya at nagpaalam sa kanya. Inabot siya ni Rastreya habang nawawala siya at kinakandong ang kumpletong Ragnarok habang nakaluwod siya. Ang susunod na eksena ay si M21 at Rehis na nagbibiroan gaya ng dati, na ikinatuwa ni Takeo at Tao. Pumasok sa silid sina Frankenstein at Sarah, ipinaliwanag ni Frankenstein na maaari na silang bumalik sa Japan at nakakuha ng pahintulot sina Regis at Sarah na sumama sa kanila. Nakatingin si Razel sa gazebo kung saan may kasamang tsaa ang dating Panginoon. Pagdating ni Rastreya, tinanong niya siya kung ano ang hitsura ng kanyang ama, kung saan nagpapatuloy ang flashback ni Razel mula nang tanungin siya kung gusto niyang maging Panginoon, kung saan tinanggihan niya ang alok. Pagkatapos ay tumugon siya na ang dating Panginoon ay isang mapagmataas, mapagmahal na ama, na gumagawa si Rastreya. Pagbalik sa Japan sakay ng jet plane, naghahain si Frankenstein kay Razel ng tea. Sinabi ni Razel na isang araw ay maaaring hindi kailanganin ang nobles, dahil ang mga pinuno ng angkan at si Rastreya ay ipinapakita sa Lukdania. Pagkatapos ay sinabi niya na gusto niya ng ramen kapag bumalik sila. Ang huling eksena ay ang lahat ay bumalik sa Iran, na sina Manabo at Tashiro ay masayang binati sila. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.